Okay, sige po. Tayo po muli po magsitayo para sa ating pong panimula. Muli po magandang gabi sa ating lahat. Tayo po muli po ay sasamba sa ating pong Panginoon Diyos na ito. Lord God, salamat muli Lord sa kalakasan, pag-iingat niyo po sa buong aming ginawa, Panginoon. Pinagpala Panginoon sa gabi nito, Lord God. Just let me pray. Amen. Sige po. Ito po ang panimula tayo po. Ay minsan pang lumapit sa ating pong Panginoon Diyos. Here I am waiting, Lord. Lord, guide us in our prayer, Panginoon. Guide us in our prayer, Panginoon. Hallelujah, Lord. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. I need your love. Brings me to my knees. May I know Jesus more and more. Come lead us, Lord. Come live in me all my life. Take over. Come live in me, and I will rise for thee. Come live in me, come live in me all my life. Take over. Come with me, and I will rise on eagle's wings, and I will rise, Lord, and I will rise on eagle's wings, and I will rise, and I will rise on eagle's wings. Yes, Lord God. Hindi nga, Lord, na hindi po namin hawak, Lord, yung buhay namin, yung mga nangyayari sa amin, Lord. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Lord God, pinupuri ka namin, Lord, sa amin pong bawat namin tinatahak araw-araw, Panginoon. Lord, guide us, Panginoon. Lord God, sa amin pong mga panalangin, Lord, ibigay niyo ka, Panginoon, ng malalim na faith para po sa iyo, Panginoon. Lord, hold us, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa gawin nito, Lord, sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Hallelujah, pero po, Panginoon. Pagkakita po, praise song, sabi ka may kasal mong buhay, may kasal mong buhay. Amen po ba? Hallelujah, Lord God. We give you praise and honor, Lord. Saya may tuwa sa piling Diyos sapagkat hirapan puso ay naglalamo. May awit, may saya at patuloy para sa Diyos. Nakatid ng puso, pinagpapalagay mo. At kung ay kapayapaan
may sayaw at patuloy para sa Diyos. Ang himig ng puso, pinagparang kabubuhan ko. Puso na ay kapayapaan, halong na ay kagalakan, halong na ay kalakasan. Kawawa puso na panagaan, kaya amal na patuloy, awit ng pagsasalamat, awit ng pagsamba. Ay parang sa kanya ng kapayapaan, halong na ay kapayapaan, halong na ay kagalakan, halong na ay kalakasan. Kawawan puso na papagaan, kaya awit ng patuloy, awit ng pasasalamat, awit ng pagsamba. Parang sa kanya, ay parang sa kanya, ay parang sa kanya. Amen. Hallelujah. Ano bang nagdas sa gabi nito, Lord? Yes, Lord. Patuloy kang mangusap, Lord, sa gabi nito, Lord, sa aming mga puso, Lord. Kami po ay mananatili sa inyong presensya. Ano naman, Lord, yung mga pagsubok na pagdaraanan, Panginoon. Sabi sa kanyang mga salita, be still, for I know that you are our God. Hallelujah, Lord. Hide me now, Lord. Yes, Lord. Hide me now under your
know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Patuloy natin pagpurihin, nagmumula sa ating mga puso. Yes, Lord God, we glorify your name, we worship your name, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga blessings, sa mga challenges na inyo pong pinaparanas sa aming buhay. Salamat, Lord, for the strength, Panginoon, for the power, Panginoon. Lord God, purihin ka sa lahat ng bahagi ng buhay namin, Lord God. Sa aming buong pamilya, sa aming hanap buhay, sa aming pong ang budget, Panginoon. Lord, sa aming ang financial blessings, Panginoon. Lord God, we want to be still, Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Hold us, Lord, sa aming pong buhay, sa aming mga pangako sa aming mga buhay, Panginoon. We will be still, Panginoon. With boldness sa aming pong buhay, Panginoon. And Lord God, we claim, Panginoon, na kami po ay hindi kami makakabitaw sa aming pong faith namin sa inyo, Panginoon, Lord. Purihin sa aming buhay sa Panginoon ni Jesus. At Panginoon, Amen at Amen. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon. Kumbaga parang di lang kayo pang Sundays. Kaya pang Thursday na rin. Siguro sa ating pong announcements po natin. Ito po sa ating pong gawain ng San Isidro Worship Service every Sunday po at 2 p.m. Para naman po sa midweek next Thursday po, ibang speaker of 27, Sister Maricar, worship leader Brother Rilo Sada, testimony Brother Michael, at ipong usher Brother Albert Jacinto. Para po sa linggo, March 23, speaker Pastor Manny, worship leader Sister Mary Joy, Tassin offering Carson Sister Susan, at ipong usher Sister Arnie, sa ipong flower sponsor Mendoza family. Ito po yung gawain pa ng Don Wash o prayer gathering. Ito po sa April 5, Sabado po ito at 5 a.m. And then, ito nga din po sa atin din po ang gawain pa ng church. Yung ito po in preparation for our church anniversary, we will have our one-day salary pledge, an act of thanksgiving and opportunity to honor God by giving one day's income as a love offering for His work in our church. Dito sa ating pong harvest date po nito sa April 13. Yan, salamat po sa inyong pong patuloy na suporta sa ating pong church po natin. Tunganin po sa Sabado yung paggawain po ng ICA Mission, meron pong Kids Saturday class, pati na yung Adult Worship Service. Yan po yung pong Diyos sa mga gawain po natin. Next po, gawain po National YMO, ito po kanina pong tema, Angkor sa date po May 24. Ito pa ay Sabado sa IRI Ministries Cathedral. Yung kanya pong lunch fee ay 500 per head with lunch na po niya. Ito po yung kanina po online registration is nakapost na po sa NYMO Facebook page po nila. Po yung pong Diyos sa kanina po mga gawain ng Young Married. Okay, kasi po sa pong testimony, ito pong pakinggan ang kanya pong nais pong ibahagi sa kanya pong buhay ng ating pong chairman, Brother Ray Acosta. Kung ito ang best sa kanya pong buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay nagpapasalamat ng po sa Panginoon sa aming buhay na patuloy ko ang pagbibigay ng blessing sa atin. Bagamat ay nakaranas kami ng mga nakaraan hanggang ngayon sa financial, pero hindi naman ako nagpapapera sila. Alam ko naman na tutulungan ka ng Panginoon sa ang tiwala mo sa kanila. Kaya kahit medyo mahirapan ako sa mga ano na yan, sinasabi ko na lang dahil na siguro siya ano yan, marano naman tayo ng mga problema. Ikaw na may kasabihan tayo kung anong problema natin, ibigay natin sa kanya. Pero siya ang bahala naman sa kanya.
siguro naman sa loob ng isang taon, nakapang 8 buwan na kung di 4 na buwan pa yung tatawirin namin para kung sa magiging atraso po sa supplier. Pero nagagawa naman po namin ang paraan every month. Baka medyo may kahirapan. Nandiyan naman talaga. Maraming salamat po sa gabi ito. Yan po ang ating machines. Okay, salamat po sa kanya po ni Shelly. Sabi nga po, kapit lang sa po Panginoon Diyos. Pag tayo video tayo, yun po ba? Pagin ko ang Diyos sa kanya pong buhay. Sige po, sa mga pong God's message, at pong pakinggan yung kanya pong hinihandang mensahe para sa ating pong lahat. Sa kanya pong buhay, salamat din sa kanyang patuloy na pagkalot siyempre ng Lord sa kanya pong ministry as a teacher bagay sa ating pong church. Amen po sa kanya pong buhay, salamat po. And sa pong speaker, pupurihin ng Diyos sa kanyang buhay, Sister Cristita Barsa. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. At nagkapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy po niyang blessing sa amin pong buong pamilya in all aspect po ng amin pong buhay. Patuloy po niyang paggabay sa amin sa araw-araw po na pagpasok at patuloy na pagsama sa lahat po ng mga pinagdadaanan po. And ang verse po natin ngayong gabi ay matagpuan po dito sa Ephesians 6:18. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po dito, Ephesians 6:18, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Sa Tagalog naman po, ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, pinasasalamatan sa gabi pong ito. Ang prayer po namin, Lord God, gabayan mo po kami sa aming pong pag-aaral at patawarin, Lord, kami sa aming pong mga nagawang kasalanan pakalinisin, Panginoon. At nawa, Lord, ay mag-focus po kami sa mensahe na aming pong makapapakinggan ngayon pong gabi. At yung aming pong puso ay maging bukas, maging handa, Lord God, sa iyo pong mga nais ituro. Gabayin mo po ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng mensahe ito. Ikaw po yung makita, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, yung wisdom and knowledge, Panginoon, nagmumula sa iyo ay inyo pong ibuhos, Panginoon, sa amin, Lord God, upang maunawaan po ito at ma-apply po sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po kayo po. Yan. So yung pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pagiging persistent. So ano po ba yung ibig sabihin ng persistent? Yan, madalas natin itong naririnig sa mga advertisement tungkol sa mga gamot na ini-endorse or sa mga gamot na kino-commercial sa TV. Sabi doon, if symptoms persist, ano kasunod? Yan, consult your doctor. So pag nagpatuloy, paulit-ulit pa din yung sintomas, kumonsulta na sa doktor. So doon natin siya naririnig. Yun pala yung persist. Pag nagpapatuloy, paulit-ulit, hindi siya nawawala. So based naman po sa Google, sabi dito, persistent means continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. So nilagyan ko po dito ng emphasis yung phrase na in spite of difficulty or opposition. Sabi po kasi, ang katangian ng pagiging persistent ay tinataglay kung nagpapatuloy tayo sa kabila ng pagsubok o paghihirap. Hindi ka matatawag na persistent kapag nagtutuloy ka lang kapag okay ang lahat. Kapag smooth ang nangyayari sa paligid mo, masasabing ang tao ay persistent or binibigyang kahulugan ito kung siya ay nagpapatuloy kahit matagal at mahirap ang proseso. So mga kasingkawagan naman po ng persistent, sabi dyan, persevere, yan, pagkatsaga, determined, yung eager ka talaga dun sa goal mo, constant, hindi nagbabago, and continual po ay
nagpapatuloy. So yun po ibig sabihin ng persistent. So kung kayo po yung tatanungin ngayon, rate yourself from 1 to 10. Ikaw ba ay matyagang nagpapatuloy sa anumang bagay? Yan, are you a persistent person? Tayo po ay nakakasagot nun. So maraming sitwasyon sa ating buhay na kinakailangan taglayin yung pagiging persistent or yung nagpapatuloy. Halimbawa sa mga business, yung mga successful business owners, hindi naman sila agad successful. No, nagpatuloy sila kahit may mga pagbagsak, kahit may mga pagkalugi, may mga paghihirap doon sa business nila, hindi sila tumigil. Nagpatuloy pa rin sila doon sa ginagawa nila. Persistent sila doon sa goal nila tungkol sa kanilang business. Sa mga nag-aaral naman, persistent sila na sa pag-review, kahit mahirap yung mga lessons, hindi sila tumitigil. And yung iba naman yung totoo po na nangyayari ito na may mga estudyante na pumapasok na wala talaga, walang kinain. Nung sila ay pumunta ng paaralan, tapos ang layo ng nilakad, pero nagpatuloy. Tinuloy nila yung pagpasok nila kahit mahirap yung sitwasyon. Next, iba pang mga cases kung saan napapakita yung persistence sa trabaho. Yan, kahit mahirap, yung biyahe, yung mga ginagawa sa office, patuloy ka pa rin, persistent ka pa rin doon sa ginagawa mo kasi syempre you're working para sa pamilya mo para ma-provide mo yung kanilang mga needs. So bawat kwento ng pagiging successful, dumaan sa mga paghihirap, and isang katangian na meron sila is yung pagiging persistent. Sabi po dito, failure is not the end of their story. Kung nag-stop sila, nung nag-fail sila ng once, hindi nila pinractice yung persistent, doon sila magiging failure. Sabi ko, failure is not the end of their story. We fail if we stop. Yan, nag-fail lang tayo pag tayo ay tumigil. So dito tinuturo yung pagiging persistent, nagpapatuloy. So in terms naman sa ating buhay Kristiyano, why we should remain persistent in prayer? Bakit tayo dapat magpatuloy sa matyagang pananalangin? We all know that prayer is powerful. Makapangyarihan ang panalangin. Amen po? Amen. Mas makapangyarihan ito at effective kung ito ay persistent. Yan. Mas makapangyarihan ang panalangin kung ito ay nagpapatuloy, hindi isang beses lang. So yung pamagat po ng message natin ngayong gabi ay the power of persistent prayer. Ang kapangyarihan ng isang patuloy na pananalangin. Sa verse po na binasa natin, yung term na ginamit po doon sa English ay persistent prayer. Sa ibang version po nito, ang nakalagay ay always keep on praying. Sa Tagalog version po ay patuloy na manalangin. So bakit ba tayo dapat magpatuloy sa matyagang pananalangin? Why we should remain persistent in prayer? So number 1 po, sabi dito, persistent prayer focuses your attention to be dependent on God. Sabi po, pag patuloy tayong nagbibigay ng prayer request sa Panginoon, paulit-ulit, hindi natin siya nire-remind. Dahil hindi naman na kailangan i-remind ng Panginoon. Tinutukoy lang doon na mag-focus ka, maging dependent ka sa Panginoon na magsasagot ng ating mga pangangailangan. Sabi rin po, if every time you pray, you instantly got results, all you think about is the blessing. God wants you to think about the blesser. If may time na lagi na lang yung agad-agarang sagot, yung nakukuha natin, mas nagfo-focus ka na dun sa nakukuha mong sagot. Hindi na dun sa Diyos na nagbibigay ng kasagutan sa iyo. Persistent prayer show dependence on God. Yung pagiging dependent sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya na siya ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Yan, nakadepende tayo sa mga magagawa niya sa ating buhay. Being dependent on God is having a childlike faith. Childlike faith po, no? Hindi po childish faith. Childlike faith. Bakit childlike? Bakit
Bakit dapat maging katulad ng isang bata? Siyempre, ano po ang katangian ng bata? Wala siyang ibang inaasahan, kundi ang kanyang mga magulang. Sa paggising pa lang niya, si nanay at tatay agad, mag-aasikaso, pagkain, lahat-lahat. Wala siyang ibang inaasahan sa buhay niya, kundi yung kanyang mga magulang lang. Nakarely lang siya or nakadepende lang siya sa Panginoon. That's having a childlike faith. So parang isipin po natin, parang bata na laging nagbubukas ng ref. Yan, tago natin sa pangalang B-boy, kunyari. Bata na laging nagbubukas ng ref. Yan, paulit-ulit niyang binubuksan. Hindi siya sigurado kung may laman ba o wala. Pero patuloy siyang magbubukas dahil alam niya na lalagyan ito ng laman ng kanyang mga kapitbahay. Lalagyan ng laman ng kanyang mga magulang. Nakadepende siya sa magulang niya. So sa araw-araw na pagbubukas niya ng ref, may panahon na wala itong laman, pero malulungkot siya. Pero maya-maya, bubuksan na naman niya. Bukas, bubuksan ulit niya. Sa susunod na araw, bubuksan ulit niya. Hindi siya sigurado kailan magkakalaman. Pero naniniwala siya na magkakaroon ng laman. Yan. Bubuksan pa din niya ito hanggang sa tumaas ang kuryente. Bubuksan niya to hanggang sa magkaroon ng laman yung kanilang ref. So that's having childlike faith, no? Try ka lang ng try, hindi ka tumitigil, persistent ka doon kasi nakadependent ka sa isang source na alam mong bibigyan ka at hindi ka pababayaan. Same with us na nakarely tayo or nakadepende tayo sa Panginoon na ibibigay niya ang lahat. And number 2 po, persistent prayer clarifies your request. Binibigyan ng kalinawan yung mga prayers mo kapag patuloy tayong nananalangin. Kasi minsan ang tao yung may gusto ka pero hindi clear sa'yo sa pag-pray mo na. Pero pag paulit-ulit pala, mas pinapaunawa sa'yo ng Lord na kailangan mo ba talaga to? Gusto mo ba talaga to? Ito ba talaga yung gusto mong makamit? So sa paulit-ulit po na pananalangin, pinapaunawa sa atin ng Lord kung ano ba talaga yung mga nais natin. We learn to compare kung ano ba yung needs at saka yung mga wants lang. Na-identify natin at nasasabi natin kung ano talaga po yung mga kailangan natin. God wants you to be certain of what you really want. Gusto ng Lord maging sigurado ka dun sa pinagpe-pray mo. Hindi sa ayaw ng Diyos na sagutin ng mga prayers mo, nais lang niya na sigurado ka doon sa mga nais mong makamit. And syempre, pag tayo nananalangin, lagi din natin isama, Lord, kung ano po yung will mo, kung ano po yung mangyari sa buhay ko na nais mo. And number 3 po, persistent prayer, test your faith. When your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Yan. The only way to grow spiritually is to have your faith tested. So persistent prayer po kasi, kaya siya paulit-ulit. Kasi bakit? Meron pang hindi nangyayari. Meron pang hindi nagaganap. Kaya dito pumapasok yung our faith is tested. Yan, isa sa mga paraan ng Diyos para masubok ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pag-delay or pag-antala ng mga sagot sa ating mga panalangin. To test our faith, kung magtsatsaga ka bang ipagpatuloy yung pananampalataya mo, yung pinanghahawakan mo na makakamit mo yung sagot ng Panginoon. It tests our faith and our obedience and sa pagiging persistent natin sa pananalangin. And sa persistent po, maraming hindi nagpapatuloy. Unang-una ayaw maghintay, naiinip, tapos yun nga, difficult paghihirap. Siyempre, magkasama po yun, no? Kapag naghihintay ka, naiinip ka, tapos nahihirapan ka. Kaya nangyari, hindi mo na tinutuloy. Pero dito po kasi sabi, persistent prayer tests your faith. Hindi pa man tapos
yung gusto mong ma-receive wala pa, pero naniniwala ka na makukuha mo siya. Number 4, persistent prayer prepares your heart for the answer. So yung patuloy po natin pananalangin, nire-ready ng Lord yung heart natin para pag nandiyan na yung sagot, open ka na tanggapin yung binigay niyang kasagutan. When you make a request to God, God almost always wants to answer in a greater way than what you've prayed. Yan. Nakikita din kasi ni Lord minsan parang ang liit naman ng prayer nito. Ang parang small lang pero I can give more doon sa hinihiling niya. Sa patuloy na pananalangin, yung araw-araw na pananalangin, mas nag-i-aim ka ng greater things para sa sarili mo, para sa other people. And kaya po yun, He wants to give you something bigger and better. Una, kailangan ka niya ihanda para dito. Kaya ang Diyos ay gumagamit ng mga pagkaantala sa sagot sa panalangin upang matulungan kang lumago, upang matulungan kang maghanda, at upang makatulong na ihanda ka para sa isang mas malaki at mas mainam na sagot. Yan. Kaya may mga prayers na delay kasi hindi pa pala tayo ready. Kaya din tinuturo na patuloy lang, huwag titigil kasi nire-ready ng Lord yung ating mga puso. Remember, God can do much more than anything we can ask or imagine. So para po sa ating pagtatapos, evaluate our prayer life. Ask ourselves, am I persistent in my prayers? Naiinip na ba ako? Gusto ko na bang sumuko? Alalahanin po natin itong 4 reasons bakit kailangan nating magpatuloy. At sabi ko, the power of persistent prayer, no? Kapangyarihan dun sa patuloy na pananalangin. Number 1, it focuses your attention to be dependent on God. Persistent prayer clarifies your request. And persistent prayer tests your faith. Persistent prayer prepares your heart for the answer. Yan, ipag-pray po natin na bigyan tayo ng Lord ng determined and persistent heart para yung prayer natin ay magpatuloy. Remember, prayer is more powerful if it is persistent. Nagpapatuloy, hindi humihinto. Sige po, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Lord, maraming pong salamat sa mensahe na amin pong napakinggan. Lord, turuan mo po, Panginoon, ang aming mga puso na magpatuloy sa aming pong mga pananalangin sa iyo, Panginoon. Kung may mga delays man sa mga prayers, Panginoon, huwag po kami panghinaan ng loob. Kung may mga struggles man, dalangin ko, Panginoon, na huwag po yung heart namin ay sumuko, Panginoon. Because, Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, na maging constant, Lord, sa aming pong prayer sa pagkipag-usap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging dependent sa iyo. Nasa iyo lamang po nagmumula ang lahat ng aming pong mga pangailangan. And Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung may time na ayaw nang mag-pray kasi walang nangyayari. Ayaw nang mag-pray kasi parang hindi mo naririnig. Lord, alisin mo po yung mga ganitong kaisipan na nilalagay po ng kaaway. Turuan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng childlike faith na walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoon. We pray, God, na yung pagiging persistent na ituro mo po sa amin pong prayer, hindi lang sa prayer, Panginoon, kundi sa amin pong mga ministry, sa lahat po namin pong mga ginagawa para po sa iyo. At sa amin pong buhay, Panginoon, na kailangan ikaw po yung makita sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Lord God. We pray na ang message po na ito ay magamit po namin sa amin pong mga buhay at makita, Panginoon, na prayer is powerful talaga, Panginoon, kung maraming nananalangin at ito ay nagpapatuloy at hindi po tumitigil, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin po ang Diyos sa ating pong mensahe narinig. Salamat po sa kanyang pong mensahe na patungkol po sa panalangin. Sige po sa dalawang mga handog. Ito pa nililikom po natin kapatid, Brother Boy Adriano. Lord God, maraming salamat po Lord sa mga biyayang ito na pinitulog mo po sa bawat isa sa amin. Nawa Panginoon, ang mga biyayang ito ay magamit sa inyong banal na utosan at sigit sa lahat pagpalayo po ang hindi man makapagbigay at sa mga susunod na pagkakataon at sila po po rin makapagbigay. Maraming salamat Lord. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Okay, sige po at tayo po muli na pong magsitayo at sa ating pong pangwakas po natin gawain. At po mawitin nyo in Christ alone. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. May kinalaman, Lord, sa persistent prayer. Patuloy ang panalangin. Ang panalangin, Lord, ay napakahalaga sa pamamagitan ng Lord ng panalangin. Lord, doon po kami nakakapaglapit at Lord, nakakapagsabi ng mga bagay, Panginoon, na hindi po namin kayang gawin. Mga bagay, Lord, na ikaw lamang ang kayang gumawa. Mga sitwasyon, Lord, na kaya mong baguhin. Mga paglago, mga pagtatagumpay. Salamat, Lord, sapagkat meron kaming Diyos na aming madadalanginan, Diyos na aming malalapitan, na sa anumang oras ay handang makinig sa aming mga panalangin. Lord, turuan mo po kami patuloy, Lord, na maging mapanalanginin. Yung aming pong prayer life, patuloy po namin alagaan, magsumipag, maging masigasig sa pananalangin sapagkat, Lord, napakaraming bagay, napakaraming mga, Lord, bagay na aming dapat idalangin upang kami magtagumpay. At Lord, sa pamamagitan ng panalangin ay, Lord, sinasamahan mo po kami, tinutulungan mo po kami. Ikaw po ay gumagawa. At gaya po ng iyong pangako na iyong sinabi, Lord, sa lahat ng tumatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. Lord, dalangin ko po, patuloy mo po pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ang aming mga pananampalataya, patuloy mo pong hubugin. Lord, sa aming puso, patuloy mo pong, Lord, hubugin ang bawat isa ng aming mga puso ay patuloy po namin panatilihing dalisay, Panginoon, sa iyong harapan.
nang maging laman ng aming puso yung mga salita lamang at mabuhay kami, Lord, ayon po sa iyong kalooban. Patuloy mo pong palaguin ng pananampalataya ng bawat isa upang, Lord, ang ministeryong iniatang po sa amin ay aming magampanan ng buong kahusayan, buong sipag at buong tiyaga. Ikaw ang Diyos na magpalakas po sa amin. Ikaw ang Diyos na sumama po sa amin. Ikaw ang Diyos na manguna po sa amin. Kalakip na dalangin ito, Lord, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid. Kalingayin mo po sila, pagpalain mo po, Lord, ang kanilang buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang hanap buhay. Lord, sa sandali po ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas mo po sa amin yung pumayamang pasbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at ngayon na rin, ang pangkipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shines upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Okay, salamat sa inyo pong lahat. Sa inyo pong Vicary's Song. Ay, kapayapaan, Adonai,